Samahan niyo po ako ngayon dito guys. Meron po tayong itatanong sa ating mga kaibigan. At saka tutugunan ko po yung mga taong nag-chat sa atin. Grabe ito, sabi po nila guys. Totoo talaga ang mga ipinapaabot ng ating kaibigan na duwende. Doon sa Benguet, grabe po ang landslide. Sa Baguio yan, di ba? Tapos guys, yung sinasabi ng ating kaibigan na mayroong kalamidad na magaganap, bagyo, yun, nangyari. Kaya marami po gusto nagpaabot sa atin sa impormasyon ng ating kaibigan. Kung makakausap ko daw si kaibigan guys, kung pwede ba daw, itanong kung wala na po bang susunod dito na sakuna. Kaibigan, maayong araw. Salamat sa lahat, no? Nandito si kaibigan. Matutugunan po natin, itatanong po namin kaibigan sa inyo. Tungkol po ito sa kalamidad kahapon, kagabi. Grabe daw yung signal number 4 doon sa asan ba yung lugar na yan? Pangasinan man yata yan. Gusto kong maipaabot sa inyo ngayon kaibigan. Dahil po, ang dami talagang nag-chat sa atin. Sobrang nila, paniniwala. Grabe ang kanilang pagtitiwala sa inyo. Dahil lahat po daw ng mga hinuhulaan nyo ay nangyayari na kaagad. Oo nga, meron pa nagsabi, sana hindi masira ang dam. Kasi guys, pag nasira ang dam guys, marami talagang aapaw talaga yung tubig dito. At maraming buhay ang mawawala dito kaibigan. Paano na to? Yun po ang gusto kong malaman sa inyo. Kung meron pa bang kasunod dito. Kawawa naman po, ha? Sos. Nako guys. Hanggang December po ito guys. Nako, maraming madadaanan ang mga tao ngayon ng kalamidad. Nakita na naman ni kaibigan, may susunod na naman po dito. Grabe. Sa totoo lang, magpapasalamat po tayo talaga sa Panginoon dito sa Mindanao ngayon. Ay napaka-bliss talaga ang panahon. Napakaganda. Sobra. Pero ang nakakalungkot lang dito na makita natin yung ibang lugar ay kanang grabe yun ang nangyayari po doon sa probinsya ng Pangasinan at saka yung malapit-lapit doon sa kanila. Signal number 4 po kaibigan, talaga. Kaya nais ko talaga mapaabot sa inyo guys. Daghang salamat sa inyo ang paniniwala sa mga ipinapaabot ng ating kaibigan. Salamat sa pagtitiwala nyo sa amin. Ngayon po, sinabi po ng ating kaibigan, nalungkot ako. Sinabi po niya na nakakalungkot po talaga ito dahil po meron pang kasunod nito hanggang Disyembre. Maraming masasagupa. Sus, grabe. Hindi nahulaan guys nila Rody Baldwin na mayroon na daw kalamidad sa Mindanao. Wala naman pong kalamidad po ang nakikita dito. Wala pong nangyayari doon po sa malapit sa kanila kaibigan. Sabi ng ating kaibigan naaawa po ako sa mga tao. Ganyan talaga yan tayo. Huwag kang maawa dahil po ang tao, kung inaabuso mo ang binigay ng Panginoon sa tao, inabuso, ayon, ilang mga kabahayan ang nagsuffer. Ito po yung makikita natin sa video guys. Grabe. Sus, iwan ko lang kung may namatay ba doon sa bagyo na yan. Kasi marami nagsasabi, grabe yung mga bahay na wala ng mga bubong lahat. Totoo kaya ito kaibigan? Oo nga, yung mga hindi matibay na bahay, yun po ang matatangay sa talaga, hangin.
Pero yung mga may kaya sa buhay, ayan, napaka okay pa ang kanilang naranasan doon. Pero ang tubig, hindi pa rin sila pinapatawad, kaibigan. Nakakalungkot po yung ipinapaabot ninyo. Sabi po nyo ngayon, dapat na maghanda ang mga tao kasi hanggang Disyembre pala ito. Kahit ako guys, nalulungkot po akong makita kayo. Grabe, kawawa. Iwan ko lang yung iba kung may nakakain ba, kung may makakain pa ba dahil lubog. Alam po ninyo, kapag nagpaabot ang ano natin sa panahon, kung may magpapaabot na may tatama na bagyo dyan, gawin nyo sana na patayin nga yung i-off ang mga kuryente. Huwag ninyo nga ipaanda rin. Kasi, yun, may nakuryente daw. Sos, nako, tingnan po ninyo mag-asawa na kuryente. Dahil po sa pagpasok ng tubig sa kanilang bahay, hindi siguro nila in-off yung breaker. Yun. Kaya dapat maging wais tayo ngayon. Kasi nakakatakot po yung ipinapaabot ng ating kaibigan. Isusunod natin guys, itatanong yun guys, yung dam, kung ano po ba ang epekto nito, kung matibay pa ba o kailangan na bang ayusin kapag wala ng malaking tubig.